Ito na, winner versus losers by the billions. By the billions po ang usapan dito. Umabot sa 6.352 trillion ang pambansang budget natin sa 2025 at talantaran po na pinapakita po sa ating mga Pilipino kung paano nila kinakalikot higit 6 trillion na pondo. Grabe. Pati kami, ang mga asawa ko nagtrabaho sa gobyerno, nakataya. Tingnan mo naman yung pera. Kinuha ninyo sa GSIS, PhilHealth, 89, pinagbili nila. Saan itong pera? 25 tons of gold reserves natin, sold amounting to 129 billion. So yan malinaw malinaw. Billion po yung perang mga nawala dyan. Saan napunta yan? Hindi pa nasama yan yung Maharlika funds. Sinong sasagot yan? Congress? Hindi malalaman yan kung nasaan yan, kung hindi imbestigahan. Yan dapat pinag-ukulan ng pansin netong mga nag-iimbestiga dyan ng Quadcom na yan. Dahil billion po, gastos kayo ng napakalaki para hahabulin yung million, ilang million lang yan. O yan, billion yan. Yan ang dapat hanapin nyo. Kasama pa yung flood control project kung anong nangyari yung mga yan. Nakakata talaga itong ginagawa nila. Wala. Naghahabol ka nga lang ng corruption, yung million ang hinahabol mo. Samantalang yung billion, hundreds of billions, hindi nyo hinahabol. Di ba? Anong tawag yan sa billion na yan, di ba? Ayan billion. Sabihin nyo, hindi naman nilulus tayo. Ano nangyari? 500 billion flood control project. Binabaha tayo. Bakit? Dapat yan yung imbestigahan ninyo. Quadcom? Hindi naman ako nag-vlog eh. Tama, number 1, mag-declare ng revolutionary government. Number 2, i-define na natin yung chain of command, hindi lang hanggang presidente. Nandun na tayo sa itaas. People of the Philippines. Sa ilalim ng people of the Philippines, each sector represented by a council of elders. Na matitrigger, may mga provisions, matitrigger, tatawagin sila ng general secretariat nila, mag-meeting sila, magko-convene as a council of elders, and then they can act on certain issues or agenda. Example, bangag ang presidente. Sa ngayon, ang ginagawa ng presidente ninyo, may question sa droga, ayaw magpa-drug test, ang gago. Ayaw magpa-drug test. Ikaw, Comelec, bakit ka pumayag na nagpa-drug test ang loko-loko na yan na 4 na minuto, 2 minuto? Tinanggap nyo. Diba? Mali. Uusigin namin kayo. Lahat kayo. Ano nangyayari? Ano yung nabalitaan namin na nagdodroga ka raw? Sasabihin ng presidente, hindi totoo yun. Okay, hindi totoo yun, good. You subject yourself to a drug test within 3 days. So that we will know kung totoo o hindi. Hindi yung salita-salita lang na hindi totoo. Gaya ng ginagawa mo, BBM, at ng iyong mga loyal na supporter. Sasabihin ng Council of Elders ngayon, pagka nagawa natin yan, sasabihin, magpa-drug test ka, or else you are fired. Andali. We are not stuck with this situation right now that the President doesn't want to submit himself to a drug test, hair follicle drug test. He doesn't want to explain what happened to the gold na binenta, yung pera, 129 billion. He doesn't want to explain what happened to PCSO, single loan debtor winner. Yung last year, December, isang taon na, 1.7 billion ang nawala na panalunan ng single debtor. 500 million, tatlo yun sa 3 lotto games na 1.5 plus 2 pang lotto games, 5 na lotto, 1.7 billion last year in December na panalunan, isang buwan na panalunan lahat. How strange that is, because statistically, imposible yun. 5 lotto games, nakulimbat yung jackpot, lahat total 1.7 billion. Isang taon na ngayon. Explain.
Ano nangyari sa PDIC? 117 billion. Ano nangyari sa flood control? 1.4 billion a day. Pero interesado kayo kay Inday Sara, 125 million. Ano nangyari dun sa CIF ng Presidente at ng lahat ng agencies, 400 agencies, na 400 na merong CIF. And then, pinupunti rin niyo si Sara Duterte. Gusto niyo impeach. Ano nangyari doon sa Resolution 10 na hanggang ngayon nandiyan pa? Ano nangyari doon sa mga ayuda? Ano nangyari sa Maharlika Fund? Daming issue, ayaw mo explain. Ang daming issue, ayaw niyo explain. Pero, may oras kayo para habulin ang Duterte at ang Sara na Vice President. Mga hinayo pa kayo. Ang itim ng budi nyo at ginagawa nyong tanga ang Pilipino. Ginagamit nyo ang mainstream media para i-control ang utak ng taong bayan. You have committed so many grave offenses against the Filipino people, and it is just right that the Filipino people unite, rise up, and then fire all of you. Fire all of you. Pwedeng isipin yung fire, tinanggal, o fire, sunugin kayong lahat. Gawin kayong inasal ng mga buhaya. Ayop kayo. Merry Christmas, Happy New Year. Ayop kayo. Kakainit talaga. Ngayon lang nangyari yun sa bansa natin eh. Ay, Nick E. Go lang, sir. Hong Kong Mix 43 Adventure. Thank you for waving. Nita Maria Pulangco watching from London, United Kingdom. Thank you. Merry Christmas sa inyo. Chrissy Brooks, Christmas to everyone. Christina Mayugba, thank you for the heart. Ana Marie Vinculado, Diyos ko. So, okay. Elizabeth Permasi, Merry Christmas, sir. Thank you, Merry Christmas then. Sherry May, sir, wishing you a happy holiday season and a prosperous new year. God bless you all. Thank you, Sherry May. Happy New Year. Merry Christmas sa iyo. God bless you. God bless everyone. God bless the Filipino people. Thank you, Lord, for giving us a rotten Philippines. Thank you, Lord. Maraming salamat at binigyan mo kami ng isang Pilipinas na ang mga pinuno ay mga wagam, mga walang niya, mga ganid, at mga masisiba, wagam, no? Walang niya, ganid, at masisiba eh. Makakapal ang mukha, no? Wagam. Pero dahil dyan, nakikita namin na kailangan namin tumayo at ituwid lahat. Kailangan namin magkaisa para ituwid lahat. At nakikita namin, na-imagine namin, kahit malayo dito sa kaloob-looban ng aming mga tanga na utak, nakikita namin, deserve yata natin yung magandang Pilipinas. So, maraming salamat, Lord. Binigyan mo kami ng Pilipinas na sabotahe. Binigyan mo kami ng mga politikong bangag na komunista pa at saka mga magnanakaw. Kasi nakikita namin yung mali. Thank you, Lord. Kasi nagkakaroon kami ngayon ng inspirasyon, paninindigan, at pananalig sa iyo, Ama, na itutuwid namin. Kaya kayong mga kalaban, humanda kayo. Mabubura kayo. Magbubura kayo. Hindi kami natatakot sa inyo. Okay, APPNP, you protect the Filipino people. Yung aspirations, you help the Filipino people to implement the Constitution. Pagka may plot na, huwag ipilit. Ipalit ang spare tire. Constitutional succession is well defined in our Constitution. It is also well defined that all authority emanates from the people.